Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naging mapayapa at masasabing napaghandaan ng mga pulis at public safety officers ang paggunita ng undas ngayong taon. Maging ang nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections ay naging maayos rin daw ang takbo ayon sa NCRPO. Alamin natin sa report ni Pamela Adriano. Naging mapayapa sa pangkalahatan ng paggunita sa undas ngayong taon. Yan ang sinabi ni Brigadier General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., Direktor ng National Capital Region Police Office. Ayon kay Nartates, tinatayang nasa 23,000 na mga pulis at public safety officers na kinabibilangan ng Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority at iba pang public safety forces ang itinalaga sa undas at sa katatapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections na nagsilbing augmentation force. Binigyan din pa ng opisyal na sila rin ang nakatalaga sa monitoring ng 74 na sementeryo at 53 kolumbarya sa Metro Manila. Muling inihayag ni Nartates na nagpatupad ng maiging pagsusuri ang security officers at personnel sa mga bumibisita sa sementeryo para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Naiproklama na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga bagong mauupo sa barangay at sangguniang kabataan. Ito ay matapos i-anunsyo rin ng COMELEC na kumpleto na ang canvassing ng mga boto sa BSKE. Ang iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Naiproklama na ng Commission on Election ang lahat ng mga nagwagi sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ang idineklara ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos inanunsyo na 100% ng kumpleto ang canvassing ng mga boto sa BSKE sa bansa. Pinakahuli namang naiproklama ang mga nagwaging kandidato sa barangay Nag-Uma sa siyudad ng Calbayog sa Samar, ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Sa kabuuan ngayong taon, mayroong total na 672,016 barangay at sangguniang kabataan ang nahalal at 42,000 naman para sa kapitan, gayon din sa SK Chairman, habang 294,007 naman para sa sangguniang barangay at sangguniang kabataan kagawad. Samantala, wala namang napaulat na failure of election sa ginanap na halalan noong Lunes. Mananatiling benepisyaryo ng 4Ps ang mahigit 760,000 households na kabilang dito. Yan ang sinigurado ng DSWD sa assessment na ginawa sa mga kasalukuyang nakatatanggap ng suporta mula sa programa. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Mahigit sa 760,000 pa na pamilya ang mananatiling benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan ang siniguro ng kagawaran matapos i-update o isalang sa ebaluasyon ang nasa 1.1 million 4Ps member na nasa talaan na tumatanggap ng ayuda. Sinabi ni DSWD Undersecretary for Innovations Ed Punay na hindi pa maaaring alisin sa listahan ng 761,150 na pamilya dahil nananatili pa sila sa poverty level, batay sa assessment ng National Household Targeting System for Poverty Reduction sa ilalim ng listahanan 3.
Samantala, 339,660 households naman ang na-assess na kabilang na sa Level 3 o self-sufficient, kung saan rekomendasyon ng DSWD na pag-graduate na ang mga kabilang dito. Bagamat hindi na sila kabilang sa 4-piece program, ay i-endorso naman daw ng DSWD ang mga ito sa mga local government unit upang mabigyan pa rin ng tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Ang 4-piece o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay isang hakbang ng gobyerno upang mapababa ang bilang ng mga mahihirap sa bansa at upang magbigay suporta sa mga kababayan nating lubos na nangangailangan. Karagdagang pondo daw ang ilalaan ng Department of Agriculture o DA para isakatuparan ng proyektong pagpapagawa ng mga dagdag na water impounding projects bilang paghahanda sa paparating na El Nino. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Kumikilos na ang Department of Agriculture para maisakatuparan ang Water Management Plan para mabawasan ang epektong maidudulot ng paparating na tagtuyot sa bansa. Ayon kay Agriculture Undersecretary Deogracia Savellano, itinaas ng DA ang inilaang budget para sa small water impounding projects. Inihayag pa ni Savellano na isinusulong nila ang malaking alokasyon para madala sa mga probinsya ang naturang proyekto, lalo na sa mga magsasaka at farmlands na nagpo-produce ng mga gulay. Dagdag pa niya, magkakaroon ng malaking epekto ang paparating na El Nino kung hindi agad ito maagapan. Samantala, maging ang Department of Environment and Natural Resources ay aktibo sa pagsusulong sa water conservation measures at naghahanda na rin sa paparating na tagtuyot. Inaasahang muling magbubukas ang PNR na may rutang Naga-Legazpi sa Bicol Region ngayong darating na Pasko. Yan ang naging pahayag ng PNR kung magtutuloy-tuloy nilang matapos ang mga kinukumpuning tulay. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Inaasahang bubuksan na ng Philippine National Railways o PNR sa darating na Pasko ang rutang Naga-Legazpi sa Kabikulan. Ayon kay PNR General Manager Jeremy Regino, kung matatapos ang tulay na kinukumpuni nila ay ilalarga na ang ruta sa mismong araw ng Pasko, December 25. Sinabi ng General Manager na sumasalang pa sa ngayon sa repair ang mga riles para sa Naga-Legazpi route at paunti-unti rin namang binubuksan ang mga linya. Samantala, una nang sinabi ni DOTR Assistant Secretary Georgette Aquino na kabilang sa mga ikinakasang railway project ng gobyerno ang South Long Haul Project na tatakbo naman mula Calamba, Laguna, Padaraga, Albay. Itinalaga na bilang kauna-unahang lalawigan sa Pilipinas na makakuha ng pagkilalang Creative City of Gastronomy ng UNESCO ang Iloilo City. Ano nga ba ang katangi-tangi sa lalawigan at kung bakit ito naparangalan ng UNESCO? Ating alamin sa report na ito. Kauna-unahan sa ating bansa na nakakuha ng karangalan bilang Creative City of Gastronomy mula sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, ang lalawigan na tinaguriang Heart of the Philippines o City of Love, ang Iloilo City. Ito ang inanunsyo ng UNESCO noong Martes, October 31, kung saan nakabilang ang Iloilo sa 350 cities sa 100 bansa na nakapasok sa listahan ng UNESCO Creative Cities Network o UCCN sa iba't ibang larangan tulad ng arts, design, film, gastronomy at marami pang iba. Ayon sa alkalde ng lalawigan na si Mayor Jerry Treñas, ang parangal na ito ay nagpapatunay kung gaano kapursigido ang Iloilo sa pagpapayaman ng kanilang kultura, lalo na sa mga ipinagmamalaking pagkain at tradisyon sa pagluluto ng nasabing lalawigan. Iniaalay niya rin daw ito sa mga Ilonggos na tulad niya ay hilig rin ng pagluluto at ngayon ay proud sila na ang lutong Ilonggo ay nakabilang na sa International Gastronomy Choice ng UNESCO. Isinagawa na ng mga taga-Sagada sa Mountain Province ang tradisyon nitong panag-apoy tuwing undas. Ano nga ba ang kahulugan ng tradisyong ito sa kanila at ano nga ba ang panag-apoy? Ating alamin ang mga detalye sa report ni Romy Gonzalez. Balita mula sa Sagada Mountain Province, tuwing Nobyembre 1 o araw ng undas, sa mga residente sa Sagada Mountain Province ay magtitipon-tipon sa sementeryo para gunitain ang kanilang yumaong mahal sa buhay. Subalit sa halip na tradisyonal na kandilang kanilang sisindihan, gagamit sila ng tangkay ng lumang pine tree o tinatawag na saling, saeng o blue eye apoy.
sisindihan ito sa tabi ng puntod ng kanilang yumaong kapamilya. Tinatawag itong panag-apoy, isang matagal ng tradisyon sa Sagada Mountain Province tuwing araw ng undas. Isa itong kaugalian ng mga Sagadians para alalahanin ang namayapang mahal sa buhay. Magsisimulang tradisyon sa pamagitan ng isang misa sa hapon at ang pagwaswas sa saleng. At pagkatapos nito ay magtutungo ang mga residente sa sementeryo para magdasal at sindihan ang saleng habang umiikot ang pare na babasbas sa mga puntod. Bago magtakip silim, halos lahat ng mga nityo ay nailawan ng bonfire at ang makapal na usok mula sa apoy ang tatakip sa buong paligid ng sementeryo. At habang dumidilim, ang buong sementeryo ay liliwanag na tila may nagaganap na sunog. Ang panagapoy ay tinuturing ng iba na isang Sagada Festival of Light. Subalit para sa true-blooded Sagadians, isa itong taimtim at mahalagang sandali ng bawat miyembro ng pamilya para gunitain ang kanilang yumaong mahal sa buhay sa Sagada Public Cemetery. Para sa Network News, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Prime Minister ng Japan, bibisita sa Pilipinas at kinikilala ng Senado na mayroon daw na malaking benepisyo ang makakamit ng Pilipinas sa pagbisita ng bansa ng punong ministro. Ano nga bang mga dalang oportunidad nito sa ating bansa? Alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Malaking benepisyo ang makakamit ng Pilipinas sa pagbisita sa bansa ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ito ang paniniwala ni Senate President Juan Miguel Zubiri kasunod ng nakatakdang special joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa araw ng Sabado upang pakinggan ang kanyang mensahe. Ayon kay Zubiri, ang Japan ang number 1 na pinanggagalingan ng Official Development Assistance o ODA ng Pilipinas. Sa record ng Department of Finance, ang ODA mula sa Japan ay may $14.1 billion o katumbas ng 7.77 trillion pesos sa loob ng 20 taon mula 2001 hanggang 2020. Mapagtitibay din lalo ang relasyon ng Pilipinas sa Japan sa pagbisita ni Prime Minister Kishida dahil ang Japan ay isa sa pangunahing trading partner ng Pilipinas. Totoong kaibigan sa larangan ng seguridad, investor sa pagunlad ng Pilipinas at nakahandang tumulong sa panahon ng kalamidad. Umaasa din si Zubiri na papayag ang Japan na sila na ang sasalo upang punduhan ang mga proyektong ipinangako ng China, ngunit hindi natuloy. Partikular na ang 3 rail projects na nagkakalaga ng $4.9 billion o katumbas ng 2.8 trillion pesos. Ito ay ang 380-kilometer Laguna to Bicol Railway Project, ang 71-kilometer Subic-Clark Railway Project at ang Mindanao Railway Project. Madadagdag ito sa ongoing subway project sa Metro Manila na pinunduhan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Maliban sa mga railway projects ay pinupursige din ni Zubiri ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Sa pamamagitan nito ay maaring mag-training ang mga tropa ng Pilipinas sa Japan. Sa pinakauling bilang ay may 18 senador nang nagkumpirma na sila ay dadalo sa special joint session sa araw ng Sabado para pakinggan ang mensahe ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At good news naman sa mundo ng showbiz. 3 Pinay nakabilang sa 82 contestants ng K-pop survival show na Universe Ticket. Ang mga good news na yan ihahatid sa atin ng ating showbiz angel. Mapapanood na sa November 18 ang K-pop survival show na Universe Ticket kung saan kabilang sa 82 contestants ng kompetisyon ang 3 Pinay trainees. Batay sa report ng Sumpi, 8 sa mga contestant ang pipiliin para buuin bilang isang grupo. Ang 3 aspiring K-pop idols na ito mula Pinas ay sina Aya Natsumi, Jelly Danka, at si Alicia. Magsisilbi namang judges and mentors ng show sina Hyoyo ng Girls' Generation, Yeji at Cheryong ng ITZY, Ria ng La Chica, gayon din ang singer-actress na si Kim Sejong at singer-songwriters Yuna at Adora. Maliban sa Pilipinas at South Korea, may trainees din mula Canada, Japan, Thailand, China, Mongolia, Italy, Myanmar, Indonesia, Australia na magpapasiklaban sa Universe Ticket.
At iyan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better naman sa akin ngayong araw ay ang pagdadagdag ng pondo ng DA o Department of Agriculture sa pagpapagawa ng mga water impounding projects bilang paghahanda nga raw sa paparating na El Nino. Hindi kasi biro ang mga pinagdaraanan ng ating mga magsasaka tuwing nasisiraan sila ng pananim dulot ng kalamidad o kaya naman yung paparating na tagtuyot. Lalo na at dito sila kumukuha ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ganon din ang epekto sa bansa kung hindi magiging maayos ang produksyon ng mga pananim. Kung kaya't magandang paghahanda ito na hindi lamang ang mga farmlands at magsasaka ang makikinabang, kundi maging ang ating buong bansa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, huwag kayong maiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang.